Marami sa atin ang nangangarap magkaroon ng sariling negosyo. Pero saan nga ba tayo magsisimula? Baka pwedeng magsimula muna tayo sa maliit na puhunan. Oo, magandang magnegosyo, pero mas maganda kung may tamang kaalaman at diskarte. Huwag isugal ang lahat, lalo na kung hindi pa subok ang mga ideyang meron ka. Nalulugi ang negosyo kapag kulang tayo sa tamang kaalaman, diskarte at kakayahang mag-adjust sa pangangailangan ng mga customer. Pangarap nating lahat magkaroon ng negosyo, pero hindi lahat nagtatagumpay. Bakit? Dahil madalas inuuna natin ang excitement at nakakalimutan ang disiplina at tamang plano. Ang negosyo ay hindi basta sugal. Isa itong misyon na nangangailangan ng sipag, tiyaga at tamang diskarte. Iwasan ang mga pagkakamaling ito at baka sa susunod, ang kwento ng tagumpay ay kwento mo na. Paano po nagsimula ang restaurant nyo dito sa Korea? Nagsimula tong resto na to nung kasagsagan ng COVID-19. Actually, wala talagang plano dito na mag-business. But nung kasagsagan ng corona, na sarado yung business namin sa Pilipinas, nandito si Mrs. sa Korea, umuwi muna kasi siya sa Korea that time. Tapos, that time, napag-isipan namin na mag-business ng resto dito. Tapos, sumunod na lang ako. Ang naging inspirasyon ko talaga para magtayo ng resto dito, gusto kong ma-explore yung Korea that time. Tapos, yun, alam mo naman, pag hindi natin alam kung ano talaga yung pamamalakad ng sistema ng Korea dito about sa trabaho, about sa mga sistema nila, napag-isipan ko na lang na magtayo ng Filipino restaurant kasi di ko alam na that time na wala palang mga Filipino restaurant dito. Kaya napag-isipan ko na what if magtayo ako ng Filipino restaurant doon. So yun guys, tikman natin tong pagkain dito sa Yoros. Seafoods. Boy, kulang yung kanin. Crispy pata boy, oh. Masarap? Oh, masarap to. Uy, Oh. Ang sarap nito sa ano, ang lambot niya pero crispy ah. ito yung masarap dito, yung balat. Sheesh! Ayan, oh. Ito yung sugpo, oh. Sugpo. Nung una ko tong binuksan, yung pinakauna ko talagang customer is aside sa mga ibang tao, pinakauna kong customer is yung asawa at saka pamilya ng asawa ko. Tapos, tandang-tanda ko pa nun, yung pinakaunang customer na Pilipina is sila si Ate Eugene at saka sila Ate Glenn. Si Ate Eugene siya yung parang head ng Filipino community dito. Kaya, yun yung pinaka naalala ko. Tsaka yung mga friends ng family ni Mrs. Hindi, iba yung Mrs. namin noon. Talagang mag-business kayo? Oo, nag-business talaga kami ni Mrs. Oo. So nga lang, Kwento mo yan, ha? Kwento mo yan, Stock our story rin. 누구랑 같이 했지 시작은. Aras pa. Nung una, hindi ako masyadong nahiya nung sa mga TV pa kasi Korean lang manonood. Pero at least na napipicture kayo sa KBS. Oo, sa KBS, SBS, ganon. Sumuko lang siguro. Di ko maisip kung ilang beses na ako sumuko. Kasi dumating kasi sa time na nung sinimulan ko to sa maliit naming resto, yung unang branch talaga namin, sobrang hirap. Kasi wala akong alam eh. Yung alam mong parang nangangapa ka sa dilim. 'Di ba? Yung di mo alam kung paano i-run yung sistema ng restaurant kasi first time ko magka-restaurant kasi yung unang business namin is academy yun. Kasi mathematics teacher ako at si Mrs. is English teacher. Kaya ang hirap dalhin ng pagtuturo sa pagluluto, 'di ba? Ibang-iba. Kaya pagdating sa punto na dumating yung hirap, ang sarap na talagang sumuko. Pero isa lang talaga yung inisip ko. Sinimulan mo, tapusin mo. Parang na? Okay lang yan. Actually, lahat ng niluluto talaga is ako talaga yung lahat yung gumawa. Tapos, kasi way back in Philippines before, nung nagka-COVID, nag-isip kasi kami ni Mrs. na what if tatayo tayo ng resto dyan sa Filipino restaurant sa Korea. Okay. Tapos that time, wala kasing tawag dito, face to face
kumbaga nag-training ako sa TISDA. Pero that time hindi available yung hands-on, kaya more on online. Kaya ang ginawa ko, sumali ako sa tawag dito, cooking na kurso ng TISDA, which is pinagsadihan ko is yung preparing meat dishes kasi yun talaga yung target ko. So online yun, kung mga tinatawag nating online course yun. So ginawa ko yun, online course, tapos natapos ko yun sa Pilipinas, nakatanggap ako ng tawag dito, certificate. May test din kasi doon. Tapos yung test ginawa din namin sa online na din. Kaya yun, dinala ko yung certificate yun. Di ko nga rin alam kung magagamit ko yun kasi online Pero nung sinimulan ko na talaga yung resto, doon ko na lahat nagamit yung mga nalaman ko doon. Kaya I suggest talaga kung sa mga, kaya nalaman ko na kaya pala yung mga kinakailangan ng mga ibang bansa is dapat may TESDA ka. Kasi sobrang ganda ng mga skills na tinuturo nila sa'yo. Yung pinaka-bestseller talaga namin dito bro is yung yung premium salo-salo. O yung kinain nyo kanina. Yun talaga yung pinaka-bestseller natin dito. Yun yung kadalasang ino-order ng mga customer natin. Tsaka crispy pata. Kasi yung crispy pata natin, talagang tinatrabaho natin yan kung paano pasarapin, paano talaga magustuhan ng customer. Paano napapasarap yung pagkain? I think only one thing na paano mapapasarap yung pagkain. Yung pagmamahal mo sa pagluluto. Kasi pag hindi mo kasi binigyan ng pagmamahal yung niluluto mo, ibig sabihin nun parang niluluto mo lang siya na basta lang ibenta. Hindi. Ang idea ko talaga is binigyan ko talaga siya ng passion and love kung paano siya pasarapin. Kasi kumbaga yung iniisip ko, yung pamilya ko yung kumakain na niluluto ko. Yun yung palaging iniisip ko. Kaya pag may niluto ako, talagang pure passion and hindi tinarantado. Hindi po ako EPS. Way back in Philippines, nagpakasal po kami ni Mrs. Tapos F6 visa po ako. Marriage visa po. Isang bagay lang gusto kong ibahagi sa kanila kung gusto nilang tangkilikin na magnegosyo din. Huwag sumuko. Yun lang. Huwag lang talagang sumuko. Kasi pag nasimulan mo yung business mo, talagang hindi lahat ng panahon okay yung income, okay yung business. Dadating talaga tayo sa panahon na gusto mong sumuko. Siguro sa mga Pilipino na gustong pumasok sa food business, mas mabuti siguro na may alam tayo about sa food muna. Oo, yan talaga yung basic Kasi pag wala tayong alam sa food, wala tayong alam paano i-prepare yung food, wala tayong alam kung paano i-preserve yung food, wala tayong alam kung paano. Kasi sabi nga nila, mas lamang yung may alam. Busog ako, grabe. Tara, maglalakad-lakad muna ako para mawala yung mawala yung busog ko para pag nagutom, balik na naman tayo. Tara. Sana kahit papano may napulot kayong aral galing sa isa nating kababayan. Kaya kung nangangarap kang magnegosyo, huwag kang matakot magsimula, huwag kang matakot magkamali, at higit sa lahat, huwag kang matakot matuto dahil sa bawat pagkadapa may aral at sa bawat aral may panibagong hakbang papunta sa tagumpay. Hindi masamang mangarap, basta handa kang kumilos at balang araw ang kwento ng tagumpay na pinapakinggan mo ngayon, ikaw na ang bida.